Hello guys, in this video we're talking about 10 things that you need to know about this paddle, the Selkirk Boomstick. Dumating yung paddle na to last week and nakalaro na ako dito around 20 recreational games or rec games. At sa video ito, sasabihin ko yung 5 bagay na ayaw ko sa paddle na to or medyo negative yung impression ko sa kanya at 5 bagay na nagustuhan ko. So sa review ito, probably personal preferences ko to lahat, pero gusto ko lang i-share sa inyo para may idea rin kayo sa personal experience ko. Unang negative, I miss-hit a lot. So ang dami kong miss-hits dito compared sa dati kong paddle na J2 na hybrid Honolulu. Medyo mas malaki yung surface pero konting-konti lang naman kasi elongated ito boomstick. Ang napansin ko lang, ang dami kong miss-hit sa edge dito sa taas. Ang dami as in every game noticeable talaga na madami akong miss-hit. Lagi kong nahihit yung edges nito. Unlike dito, hindi ko manotice na may miss-hit ako. Syempre, ma-argue natin yan na sa skill level ko yun, sa skills ko yun, need more adjustment sa paddle na to kasi elongated and long handle. Pero isa yun sa mga napansin ko na hindi ko nagustuhan sa paddle na to or I need to improve for myself. Second na negative is yung edge guard niya medyo soft. Dahil nga madami akong miss-hit, ang dami-dami ko ng dents sa edge guard for a week of usage. So around 20 games, as in noticeable yung dents niya sa gilid. Yung face niya meron ding dents pero yung gilid talaga napakalambot. Madaming tama ng bola, madaming bakas ng bola. At syempre yung pangatlo, puro aesthetic to lahat. Yung pangatlo, ang dami ko ng paint chip sa face niya, no? Durable grit daw to pero makikita nyo, i-close up ko to, may paint chip tayo dito. Natatanggal na yung paint dyan, yung Infinigrit. Tumatagos na yung dama ng bola. Tsaka naglalaro ako sa court na medyo malinis naman. Wala namang mga bato-bato. So, hindi ko alam kung bakit ganito ka bilis yung paint chip sa face. Yan yung pangatlo. Almost purely aesthetic yung mga reklamo ko. Sa pangapat na negative dito, nakaka-experience ako ng wrist pain. Hindi ko yun na-experience dito sa J2 na hybrid. Hindi nga to long handle, regular lang to. Pero wala akong na-experience na wrist pain or fatigue sa wrist. Ito, magaan siya. Actually, magaan siya sa feeling. Pero after games, nakaka-experience ako ng pangangalay sa wrist ko. No? Parang pagod na pagod. Yung pang-5 bagay, syempre, preference pa rin ito. Yung price nito is 26,990. So sa price na yon, madami na tayong mabibiling medyo okay naman na paddle na around 10K, 8K. Yun nga, kung afford mo, hindi yun negative. Pero kung medyo budget-minded ka, siguro stay away from this. Masasabi ko lang, worth it yung price tag niya sa performance and confidence na ibibigay nito. Doon naman tayo sa positive side ng story. Meron akong 5 benefits na nabigay nito sa akin sa mga laro ko. At yung unang-una, yung serve. Especially sa serve ko na medyo safe play lang dati. Ngayon, nalalagyan ko na ng power. Noticeable na mas bumilis at mas lumakas yung serves ko. Siyempre, it will follow na lalakas din yung drive. Yung drive ko lumakas din or little effort na lang yung nabibigay ko kasi powerful na yung paddle nito compared sa dati kong power paddle pero muted yung feel. Lalakas talaga yung serve and drives mo sa paddle na to. Need mo lang i-control yung direction and angles mo para hindi lumipad out and magnet. Pangalawa, yung vibration niya, hindi ko maramdaman yung vibration tama ng bola. Ewan ko kung positive yun or negative sa ibang tao pero sa akin gustong-gusto ko yun kasi ang easy ng tama ng bola dito kahit hindi mo siya higpitan ng hawak, magbabounce lang yung bola. Ang ganda ng pop nito. Siyempre ang pangatlo yung twist weight niya. Ayaw na ayaw natin yung pagtama ng bola off center. Parang nagtitwist yung
paddle natin. Dinagdagan ko to ng weights, hindi yun dahil sa unstable siya. Ito yung pang-apat na benefit actually or positive thing. Yung pangatlo is yung twist weight niya. Maganda na stock, wala pang weight. Yung pangapat is very light siya sa hand. Ang feeling ko hindi siya elongated. Parang hybrid pa rin siya. Ang gaan lang, yung balance niya ang ganda. Dinagdagan ko pa siya ng weight. Mind you, 5.5 grams ito each side. So, total of 11 grams. Biruin mo yung stock weight nito is mataas na. Dinagdagan ko pa ng 11 grams. Kasi medyo weird sa pakiramdam ko. Super gaan. At last kong laro dito, 5 brick games na merong weight. Hindi ko naramdaman na naging sagabal yung weight niya, mabilis pa rin siya sa kamay. So, pag nilaro mo to ng stock lang, ito lang yung MOI tuning weight niya, okay pa rin siya, stable, napakagaan. At most of all, yung panglimang benefit nito, grabe siya mag-boost ng confidence. Yung confidence na need mo lang talaga improve yung skills mo and the paddle will do justice sa lahat ng shots mo. Sa paddle kasi nito, alam ko na kapag nag-miss hit ako, nag-over yung shots ko, super lakas, strong angle, nag-out, kasalanan ko yun. Kaya need ko improve yung sarili kong skill at wala akong sasabi sa paddle na ito. Na story time lang nag-break game ako tapos nag-swap kami ng paddle. Nung serve na ako, hindi umabot sa net kasi hindi enough yung power and effort na nilagay ko sa swing ko para sa paddle na yun kasi super muted. Tsaka yung paddle na nagamit ko, andito lang yung sweet spot sa gitna lang. So, ang miss hits ko dito, muted masyado. Dead na yung bola, hindi na naglalaro yung bola. Babagsak na lang siya. So, ang layo-layo, ang grabe mag-boost ng confidence nito. Kahit saan mo itama dito yung bola, babalik pa rin yan. Yan yung isa sa positive thing owning a boomstick. Yan din siguro yung magpapa-worth it sa kanya sa price tag niya. So, sa 20 games ko dito, actually kahit madami siyang paint chips and appearance damage, justified pa rin yung pagbili nito at walang regret so far.